Pasig City Mayor Vico Soto may banat sa mga anak ng politiko at kontraktor. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na to. At ang video na gagawa natin ng reaction ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin lang po at pakisuportahan. At syempre huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video. Isang like, share, and comment lang yan mga tagapanood. Napakalaking bagay po niya dito sa ating channel at nakakataba po ng puso. Lalo po tayong gaganahan yan mga tagapanood. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Welcome back sa aking channel. Pasig Mayor Vico Soto binanatan ang mga kaanak ng politiko at government contractors na sangkut sa maanumalyang flood control project dahil sa pag-flex ng kanilang yaman at mga luxury na gamit sa social media. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Mukhang umusok nga sa galit si Pasig Mayor Vico Soto sa mga kaanak ng mga politiko at government contractors na sangkut sa katakot-takot na flood control project na nakurakot ng bilyong-bilyon. Kaugnay ito sa pag-flex ng mga mamahalin nilang mga gamit sa social media na labis talagang ikinagalit ng mga netizens dahil sa marangyang buhay nito na sa kabila ng paghihirap ng mga Pilipino ngayon dahil sa baha. Pero nagawa pa rin ipagyabang ang kanilang mga gamit sa social media na pagpapakita na napakaganda at napakarangya ng kanilang pamumuhay. Kaya naman hindi na napigilan na magbigay pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto sa mga kaanak ng mga politiko o government contractors na nagfe-flex ng kanilang yaman sa social media. Sa eksklusibong panayam sa kanya ng ABS-CBN News, sinabi niyang, ang hirap kasi wala naman masamang maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan. Kung pinaghirapan yan wala namang masama, of course. As public officials we have the code of ethics. Giit pa ni Vico na tila nandiri sa binanatan niya, pero siguro yung nakita talaga natin connected sa contractor, sila naman nag-post noon online diba, so bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Samantala, mula nang pumutok ang balita patungkol sa flood control projects, isa-isa nang nadadawat ang mga pangalan ng mga social media personality o vlogger na nagfe-flex ng kanilang lavish travel at lifestyle sa social media, dahil sila ay konektado o kamag-anak ng politiko at contractor ng maanumalyang flood control projects. Ayon pa sa mayor, bagamat naging katanggap-tanggap at hinahangaan noon ang mga bagay na ito, ngayon ay unti-unti na umanong napapaisip ang mga tao dahil sa kontrobersyal na flood control projects. Aniya, I guess everything that's happening now is for the better. Napapaisip na tayo ngayon, kapag may nakita na tayo na ipinagmamalaki yung travels, luxury cars, na sa yate nagpa-party. Ngayon, napapaisip na tayo, ayon pa kay Vico, kasi ako marami naman akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo pero hindi naman ganun. Aniya, sabi nga, dati ang mga usong kwento, from rags to riches, ngayon daw ang uso ng kwento, from robs to riches, kaya medyo nakakalungkot. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Sa totoo lang mga tagapanood, sobrang sarap sa pakiramdam na ang ipiniplex mong yaman, yung ipiniplex mong mga gamit, ay galing yan doon sa pinaghirapan mo, sa pinagpaguran mo, sa pinagpawisan mo. Napakapangit naman tingnan yun na piniplex mo yung mga gamit, yung mga travel mo, yung anumang luho mo sa buhay na ang kapalit pala nun, dugot pawis ng mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga tax. Sila ang nagpapakahirap pero iba yung nakikinabang dahil sa pambubuhaya ng mga gahamang politiko dito sa ating bansa. Dagdagan pa ng mga kontraktor na sobrang kakapal ng mukha na di bali nang masira yung kanilang pinagagawa basta pumaldo lang ng todo yung kanilang bulsa. Mga tagapanood, alam nyo napakasama sa pakiramdam na nakikita natin na habang yung iba gumaganda yung buhay, dumadami naman yung mga taong sobrang naghihirap dahil doon sa mga pinagagawa nila at sobrang napapahamak dahil din doon sa mga proyektong palpak na ginagawa ng mga kontraktor at politikong ito. Dahil mahalaga pa po sa kanila mga tagapanood ang kumita lang ng pera kaysa magserbisyo at gumawa ng tama dito sa ating bansa. Sige lang po mga tagapanood, ito ay komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.